Isang malamyos na musika at puno ng bulungan ang naririnig ni Jessa mula sa first floor ng kanyang mansyon. Nasa second floor siya at wala pang balak na bumaba. Nasa loob siya ng kanyang kwarto at nakaharap sa salamin. Tapos na siyang inayusan, kaya siya na lang ang nandoon sa loob. Ngayong araw ay ang kaarawan niya. Kagagaling lang niya sa States at hindi na rin pumayag ang mga magulang niya na hindi siya magkakaroon ng party. Hindi na rin siya nakipagtalo pa dahil gusto rin naman niya. Ngayon ay handa na siya makita ng mga taong nanakit sa kanya noon at bumalik siya para ipamukha sa lahat kung sino ang inaapi nila noon. Napatingin si Jessa sa pintuan nang may kumatok. Hindi naman nagtagal ay bumukas ito. Bumungad sa kanya ang kanyang kaibigan na si Leandro. Nakilala niya ito sa States at isa itong Pilipino. "Wow, you look stunning." Manghang saad nito. Umirap siya saka tumayo. "Are you falling for me, Lian?" Agad itong napangiwi at mukhang nandidiri. "Huwag kang filingera. Pinuri lang kita, pero hindi ako kumakain ng tahong." Natawa agad siya dahil alam naman niya yon. Bakla si Leandro. Kaya imposibleng ma-fall ito sa kanya. Ang hanap nito ay ang masarap na fafa. Pero kahit bakla ito, ay hindi ito nagdadamit pang babae. Kaya halos lahat ng babaeng nadadaanan nila ay napapalingon dito. Sobrang gwapo ba naman, kaso nga lang, bakla. Hindi nagtagal, ay inaya na siya ni Leandro na bumaba na. Agad naman niyang ikinatango. Hawak-hawak niya ngayon ang braso ng kaibigan habang naglalakad sila patungo sa hagdanan. "Let's give out attention to celebrant tonight. My daughter, Jessa Montefalco, and her escort, Leandro San Jose." Mulakas na anunsyo ni Mami. Hindi maiwasang matawa ng mahina si Jessa nang makitang napairap si Leandro. Ayaw talaga nitong tinatawag ng buong pangalan niya. Lian lang ang gusto nito. Dahan-dahan silang naglakad pababa. Nakatingin si Jessa sa mga taong nakatingala sa kanila at may ngiti sa labi. Halos lahat ay mga kilalang tao sa Pilipinas ay nandito. Kilala siya ng mga ito, ang tunay niyang itsura. Hindi gaya noon na kung sino man ang makaharap niya ay hindi talaga siya makikilala. Noong tuluyan silang makababa, ay sandali siyang binigyan ng mensahe ng mga magulang at siya rin ay nagbigay ng mensahe sa lahat. Nang matapos, ay marami na ang lumalapit sa kanya para kausapin at kamustahin ito. Halos kilala niya ang mga ito at masaya naman siyang nakikipagkwentuhan. Hanggang sa napabuga siya ng hangin nang makatakas sa mga taong gusto pa siyang kausapin. Hindi niya kinaya dahil feeling niya nauubos ang energy niya. Alam din naman kasi niya na iba ang rason kung bakit siya kinakausap ng mga ito. At nawala rin si Leandro. Mukhang nakahanap ng papa na sinasabi nito. May dumaan na waiter na nagdadala ng wine ay agad siyang kumuha ng isa. Sumimsim siya habang nililibot ang tingin sa paligid. Patuloy pa rin sa pagsisiyahan at nag-uusap ang mga ito. May nahagip ang kanyang mata. Isang lalaki na hindi kalayuan sa kanya. Agad siyang natuod sa kinatatayuan niya at malalaki ang mata habang nakatingin dito. Bumilis ang kabog ng puso niya. Nakatingin din ito sa kanya at mukhang walang balak na umiwas. Madilim din ang mukha nito. Mabilis niyang nilapag ang hawak-hawak sa lamesang may pagkain at natatarantang tumalikod. Mabilis siyang naglakad papalayo roon, takot na maabutan ng lalaki. Bakit ito nandito? Alam naman niyang iniimbita ng mga magulang ang mga kaibigan at ang mga malalaking tao sa Pilipinas. Ngunit hindi niya inaasahan, pati rin ang lalaking yon ay pupunta. Kailangan niyang makalayo sa lalaki. Ngunit ano nga ba ang nangyari? Bakit niya gustong layuan ang lalaking nakita niya sa kanyang birthday party?
Sino ba ito sa buhay niya? Ito ang buhay ni Jessa Montefalco. Malakas na napabuga si Jessa ng hangin habang nakatingin siya sa wall clock. Alauna na ng madaling araw, ngunit gising pa ito. Nasa living room siya, nakaupo at naghihintay. Ayaw niyang matulog hanggat hindi pa nakakauwi ang asawa nito. Nanonood siya ng TV, ngunit wala naman doon ang atensyon nito. Binuhay lang niya iyon para hindi siya makatulog kakahintay. Agad na lumiwanag ang mukha niya nang marinig ang tunog ng isang sasakyan. Alam na alam niyang sa asawa niya yon. Mabilis siyang tumayo at tumakbo papunta sa pintuan. Agad niyang binuksan iyon at bumungad nga sa kanya si Alex, ang asawa nito. "Nakauwi ka na, Alex." Masayang saad nito. Nagsalubong agad ang kilay nito at matalimang tingin sa kanya. "Hinihintay mo na naman ba ako, Jessa?" Imbes na masaktan sa pagsigaw nito sa kanya, ay ngumiti lamang siya. "Oo, Alex. Kumain ka na ba? Naghanda ako ng makakain mo." "Hindi ba't sinabi kong huwag mo na akong hintayong makauwi? Ayokong makita ang pangit mong pagmumuka." Galit na sigaw nito. Bahagyang napaatras si Jessa, ngunit pilit niya pa rin pinapanatili ang kanyang ngiti. Sanay na siya sa paninigaw nito sa kanya at iniinda niya dahil baka pagod lamang ito galing trabaho. Alex naman." "Who the hell is she, babe?" Agad na napabaling ang tingin ni Jessa sa isang babaeng nasa likuran pala ni Alex. Hindi niya ito napansin. Hindi niya ito mapigilang kilatisin. Nakasuot ito ng isang body-hugging dress. Kitang-kita ang cleavage nito at ang makikinis nitong balat. Blondie ang buhok nito na halatang kulay niya. Maganda ito pero sobrang kapal ng make-up. Gustong umiwi ni Jessa pero hindi niya lang. "She's no one, babe." Sagot ni Alex at pinalibot ang braso nito sa baywang ng babae. Matalimang tingin niya nang tignan ang braso nito at tinignan ang asawa. "Sino siya, Alex? At bakit hawak-hawak mong baywang niya?" Sinamaan siya ng tingin nito. "Wala kang pakialam. Tabi." Malakas siya nitong itinulak kaya napaatras ito. Pumasok ang dalawa at nakita niya kung paano siya tinaasan ng kilay ng babaeng kasama nito. "Sabi ko, sinong kasama mo, Alex?" Napahinto ang dalawa sa paglalakad at bumaling sa kanya. Mas lalo lamang sumama ang timpla ng mukha ni Alex. "She's Rihanna, my girlfriend. Masaya ka na?" Sagot nito. Nanlaki ang mata niya dahil sa gulat. Parang may tumarak sa kanyang puso. Hindi siya makapaniwalang may girlfriend ang asawa nito. May girlfriend ka? Sino ba ang pangit na yan, babe? Bakit kailangan mong sagutin ang mga tanong niya?" Salubong ang kilay na tanong ni Rihanna. "She's nothing, babe. Don't mind her." Malambing na saad ni Alex sa babae, saka hinalikan pa ito sa labi. Humagikhik naman si Rihanna. "Let's go upstairs." Akmang maglalakad sila papunta sa hagdan ulit nang magsalita si Jessa. Bakit mo ginagawa to, Alex?" Masama na namang tumingin sa kanya si Alex. "Huwag mong itanong sa akin kung bakit ko ginagawa to, Jessa." Pero, asawa mo ako!" Malakas na sigaw nito. Narinig niyang napasinghap si Rihanna. "What? She's this ugly duckling?" Hindi makapaniwalang sigaw ni Rihanna. Nagbuntong hininga si Alex. "Yes, babe. But I don't love her. Arranged marriage lang to." Nagsimulang tumawa si Rihanna at tinignan siya mula ulo hanggang paa. "Goodness! Sa tingin mo, ang isang pangit na katulad mo ay mamahalin ni Alex? Pathetic! Kung arranged marriage lang naman pala ang sa inyo, huwag kang mag-expect na gusto at mahal ka niya." Naikuyom ni Jessa ang kamao at nagmamakaawang tumingin kay Alex na malamig lang na nakatingin sa kanya. Lumapit pa siya sa dalawa.
Alam naman niyang arranged marriage lang sa kanilang dalawa ni Alex. Alam niyang wala itong choice kung hindi pakasalan siya dahil iyon ang gusto ng mga magulang nila. Ngunit hindi ibig sabihin nun ay pwede na itong mambabae sa harapan niya at sa loob ng kasal nila. Talagang pinasok pa nito sa sariling bahay nila. Alex, wag na wag mong iyakyat ang babaeng yan sa taas. Ilabas mo siya sa bahay na to. Please. Natahimik saglit ang dalawa habang nakatitig sa kanya. Nagmamakaawa siya na huwag dahil alam niya ang mangyayari. Alam din niyang kapag ginawa nito ang labag sa batas ay wala nang ibabalik pa. Tumaas ang gilid ng labi ni Alex na tila inaasar ito. And why would I do that? You're just my wife in papers. And I never consider you one. I will do everything I want and you can't stop me. Nakramdam na ng irita si Jessa. Alex, sinabi mong huwag mong... Hindi na natapos ang sasabihin ni Jessa nang malakas siyang sampalin ni Alex. Dahil sa lakas noon ay napabagsak siyang napaupo sa sahig. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pisnging namamanhid. Gulat siyang napatingin sa lalaki. Kahit kailan ay hindi pa siya nasampal ng kahit sino. Maski mga magulang niya ay hindi kailanman siya pinadapuan ng kahit anong dumi sa mukha nito. Tapos itong walang hiyang asawa niya ay sinampal siya? Hindi siya makapaniwala. Malakas na tumawa si Rihanna habang nangiinsultong nakatingin sa kanya. That slap must be painful. You deserve it. Huwag na huwag mo ulit ako pigilan sa mga bagay na gusto ko dahil hindi lang yan ang makukuha mo. You filthy trash. Madiing pagbabanta ni Alex. Lumingon ito kay Rihanna. Let's go, babe. Tumalikod na nga ang dalawa at naglakad papunta sa hagdanan. Siya ay naiwang nakasalampak sa sahig. No, don't do this. Alex, pagsisisihan mo ang mga ginagawa mo. Ngunit hindi man lang natinag ang dalawa at nagpatuloy pa rin sa pag-akyat. Hanggang sa tuluyan nang mawala ang mga ito sa paningin niya. Diyos ko, Ma'am Jessa, okay lang po ba kayo? Nagtatakbong lumapit ang isa sa mga katulong nila. Hindi niya akalaing may gising pa pala at mukhang nakita nito ang nangyari. Pumikit siya ng mariin at sinubukang tumayo. Inalalayan naman siya ng katulong. Tumingin ulit si Jessa sa hagdanan. Isa na lang talaga at pagsisisihan nito ang mga ginawa. Kinabukasan noon, habang kumukuha siya ng tubig sa fridge, ay may biglang nagsalita sa likuran nito. Look, who's here? The ugly duckling! Alam niyang ang kabit iyon ng kanyang asawa. Pumikit siya para pakalmahin ang sarili. Nakangiti siyang humarap dito. Nakita niya itong nakatayo sa may bandang lamesa. Bakit gulat kang makita ako rito? Hindi ba't bahay ko to? At ikaw dapat ang hindi nandito dahil kabit ka? Agad na napatayo ng maayos si Rihanna. Mukhang hindi inaasahan ang sinabi niya. Nagsalubong ang kilay nito. Ano ang sinabi mo? Tumaas ang gilid ng labi ni Jessa dahil mukhang effective ang kanyang pangiinsulto. What? I'm not going to say that again. Alam ko namang narinig mo. Mas lalo lang nalukot ang mukha ni Rihanna at nasisihan siya roon. Gutom ka ba kaya ka nandito? Magluto ka. Our cooks will not cook for you. Excuse me. Nilagpasan niya ang babae, pero agad siyang hinawakan nito sa braso. Where do you think you're going? Bored niya itong tinignan. Lalabas, malamang. Hindi ko alam na sa ganda mong yan, bobo ka pala. Mas lalo yata itong nagalit. You freaking shit! You've got too far! Sa loob ng kusina nila ay nagrambulan silang dalawa ni Rihanna. Hinila kasi nito ang buhok niya na inalagaan niya kada araw kaya sinabunutan niya rin. Nagkalat na rin ang ibang gamit doon dahil nasasagi nila.
Kung hindi lang sila napaghiwalay ng mga katulong, ay talagang hindi sila matatapos. Wala pa man silang balak na tumigil, gusto pa niyang saktan ulit ito. Ngunit hindi na niya magawa pa dahil biglang dumating si Alex. Gulat pa siya nang biglang umiyak si Rihanna, na para bang aping-api ito, kahit ito naman ang nauna. What did you do? Galit na sigaw ni Alex noong hinarap si Jessa. What? Lumaban lang ako dahil siya ang nauna. No babe, sinabunutan niya ako bigla, kaya lumaban lang ako. Umiiyak na sambit ni Rihanna. Hindi siya makapaniwalang tumingin dito. Talagang nagpapa-inosente ka pa? Shut up! Galit na singhal ni Alex. Tinanong ni Alex sa mga katulong kung sino ang nauna. Pero walang nasagot ang mga ito dahil sila lang ang nasa kusina kanina kaya walang nakakita sa nangyari. Akala ni Jessa ay papagalitan lang siya ni Alex. Ngunit laking gulat niya nang palayasin siya nito sa mansyon. Sinubukan niyang kausapin ang asawa para sabihin na hindi siya nauna. Pero hindi siya pinakinggan nito. Nakita niya kung paano ngumisi si Rihanna. Bago pa siya pinalaya sa bahay na iyon, napirma siya nito ng annulment papers na agad naman niyang pinirmahan na hindi kumukurap. Taas noo din niyang hinarap ang dalawa. Nasa lubong ang kilay na nakatingin sa kanya. Sa tingin nila ay ipapakita kong mahina ako dahil sa sitwasyon ko. Pwes, nagkakamali sila. Pagsisisihan nila ang ginawa nila sa akin. Mabilis niyang hinila ang maleta sa labas ng bahay. Hindi siya lumingon. Ayaw niyang bigyan ng tuwa ang dalawa dahil malungkot ito. Hindi siya umiyak. What? He did that to you? Hindi makapaniwalang sigaw ni Sirin. Pinandilatan niya ito ng mata. Tumahimik ka nga. People are looking at us. Tumikhim ito at pasimpleng nilibot ang tingin sa paligid. Umayos ito ng upo, saka tumingin ulit sa kanya. Ang sama-sama ng ugali ng lalaking yun. Mahinang saad ni Sirin. Kaibigan niya si Sirin. At nag-aya ito na magkita sila sa isang coffee shop kung saan sila ngayon. Since wala naman na siya sa impyernong bahay ni Alex, ay pwede na siyang lumabas-labas kahit kailan niya gusto. At noong nagkita nga silang dalawa, ay agad niyang kinuwento rito ang nangyari sa kanya sa loob ng bahay ni Alex. Nagtanong din kasi ito kung kamusta silang dalawa ni Alex. Agad din naman itong nagulat at hindi makapaniwala sa nalaman. Well, tama ang kutob ko. That man is an asshole. Nag-expect ako na magbabago sila. Pagkalipas ng ilang buwan, pagkatapos naming mag-asawa. Pero mukhang walang chance. At talagang kumuha pa ng kabit. He's cheap. Napailing na lang si Serene. Akala ko talaga mabait yun. Dahil noong nakita ko siya noong engagement party ninyo, ay ngumingiti pa siya sa'yo. God, kung alam ko lang, sana sinampal ko na siya in advance. Grabe, he even slapped you. Sigaw nito. Tama rin ang sinabi ni Sirin. Akala rin talaga niya na mabait si Alex. Kasi hindi rin ito tumanggi o nagreklamo man lang noong malamang arranged marriage sila. Siya yung nawala noong sabihin ng mga magulang niya iyon. Buti na lang talaga ay annulled na kaming dalawa. Nakawala na ako sa walang hiyang lalaking yun. Pairap na saad ni Jessa. Yeah. Nanliit ang mata nito sa kanya. So, why were you pretending? What? Bakit nagpretend ka na pangit ka? In fact, look at you. Halos napapalingon lahat ng lalaki sa'yo. Para bang hindi nito tanggap ang ginawa niya. That man should know who he married. Lagang lalaglagang panganon. Natawa si Jessa at napailing. Oo, nagpanggap siyang pangit sa harapan ng mga tao. Lalo na kay Alex. Hindi sana niya gagawin yon kung walang arranged marriage. Kailangan niyang magpanggap ng ganon.
dahil gusto niyang siguraduhin na deserve nitong maging asawa niya since hindi ito tumanggi. Hindi sana pumayag ang mga magulang niya pero wala ring magawa ang mga ito. Mabait nga naman si Alex noong una, lalo na noong engagement party nila. Pero may nararamdaman pa rin siyang kakaiba rito. At tama nga ang kutob ni Jessa. Masama ang ugali ng lalaki. Hindi nagkakamali ang kutob nito. You made sure that you two were separated, right? Paninigurado ni Serene. Yeah, chinek ko at nakita kong pinirmahan din ni Alex. Mukhang gustong-gusto niya si Rihanna. Halata namang pera niya ang habol nun. So, you will let them be happy? Nakataas ang kilay na tanong ni Serene. Tumaas ang gilid ng labi ni Jessa. No? Hindi niya hahayaang maging masaya ang dalawa. Kailangang pagsisihan ng dalawa ang ginawa sa kanya. Kaya sinira niya ang business ni Alex at tuluyan nga itong bumagsak. At dahil mahirap na ito, ay iniwan ito ni Rihanna. Pero hindi rin niya hinahayaang maging masaya ito. Sinigurado niyang wala na itong maluloko pa na mayamang tao. Tumawa ng napakalakas si Serene. Tila ba'y tuwang-tuwa sa kanyang ginawa. Best friend nga kita, kaso mas masama ugali mo sa akin. They deserve it. Magsasalita pa sana si Serene nang biglang tumunog ang cellphone ni Jessa. Hudyat na may tumawag. Unknown number ito pero sinagot din naman niya. Hello? Who's this? Jessa. Kumunot ang kanyang noo nang marinig ang boses ni Alex. Alex? Nakita ni Jessa kung paano nanlaki ang mata ni Serene at umayos ng upo. Nasaan ka? Can I talk to you? Please? Puno ng pagmamakaawa ng boses ng lalaki. Umirap si Jessa sa hangin. I don't have time for you. Bye. Agad niyang pinatay ang tawag. Alam niyang magmamakaawa itong bumalik siya at alam niya, wala na siyang oras para sa lalaking yon. Malakas na tumawa si Serene. Tuwang-tuwa sa ginawa niya. Nginisihan niya lang ito. Naglalakad si Jessa papasok sa bahay. Kakauwi lang niya, galing date nilang dalawa ni Serene. Tumawag din kasi ang mga magulang niya at may sasabihin daw na importante. Natagpuan niya ang dalawa sa sofa. Tahimik na nag-uusap. Kasama nito ang kanyang kuya na nanonood lang ng TV. I'm here. Ano ang importante niyong sasabihin sa akin? Napatingin ng tatlo sa kanya. Nakita niya ang pinatay ng kuya niya ang TV. Buti naman ay hindi mo na sinusuotan yung pangit na pagpapanggap mo. Saad ng kanyang ina. Umirap lamang ito. Anyways, pumunta si Alex kanina rito. Begging us to tell him where you are. Mukhang gusto kanyang bumalik. Napairap si Jessa ulit, saka umupo sa pang-isahang sofa. I don't care about him. I punch him in the face. I don't like seeing him after what he did to you. Seryosong saad ng kanyang kapatid. Sobrang nagalit ang pamilya niya noong malaman ng mga ito ang ginawa ni Alex. Literal na pinutol ng mga magulang niya ang koneksyon sa pamilya ng dating asawa at mukhang naghihirap itong bumangon. Hindi naman itatanggi na malaki ang impact ng business nila sa industriya na halos lahat ng business owners ay gustong sila ang mag-invest or even partnership. Huwag niyo na nga siyang pag-usapan. Hindi ako babalik sa kanya kahit kailan. Kaya sabihin niyo na sa akin kung ano ay itong importanteng sasabihin ninyo. I want to rest. Sumeryoso ang tatlo at nagkatinginan pa. Tumaas ang kilay niya dahil masama ang kutob niya rito. Tumikim ang dad niya. Since you were annulled, What? we are planning to arrange you to someone. Pagpatuloy nito. Hindi mapigilang mapatayo si Jessa. What? Another marriage? Nakita niyang nataranta ang mom nito. Iha, huminahon ka muna. This time, we made sure that he's reliable.
Pagak na natawa si Jessa. Really? Mom? Dad? After what happened to me? Ipagkakasundo niyo ulit ako sa kung sinong Poncio Pilato? I can't believe this! Akala niya ay natauhan na ang mga ito. Pero hindi pa pala. Talagang ipagkakasundo pa ulit siya. Jessa, listen. This one is a good man. Sobrang yaman nito unlike that jerk Alex. Isa siya sa malaking businessman at hindi lang sa bansa, kung hindi sa ibang bansa rin. Pagpupumilit nito. Wala akong pakialam. Sigaw niya. Hinding-hindi na ulit ako magpapakasal. Tama na yung nangyari. Can't you see? I'm okay on my own. Jessa, you will marry him. Madiing sambit ng kanyang ama. Hindi niyo na ako madadala sa ganyang tono. I will not marry anyone and that's final. Tumalikod si Jessa at padabog na nagmartsa sa hagdanan. Kailangan niyang makalayo muna sa sitwasyong iyon. Jessa! Sigaw ng kanyang mami. No! Nang makarating siya sa kwarto niya, ay pabagsak siyang umupo sa gilid ng kama. Habol ang kanyang hininga dahil sa sobrang galit. Mukhang dadagdagan yata ng mga magulang niya ang kasalanan niya sa mga lalaking hindi naman niya kilala. Gusto niyang umalis sa bahay pero hindi niya magawa dahil ayaw niyang iwan ang mga ito, lalo pat yun din ang gusto ng kanyang mami. Pero gagawin niya ang lahat para hindi maulit ang nangyari sa kanya na magpakasal sa taong hindi naman niya mahal. Akala ni Jessa ay makakatakas siya sa desisyon ng mga magulang. Pero nagkakamali ito. Buo na ang kanilang desisyon at kahit manlaban siya ay wala siyang laban. Gusto na lamang niyang maiyak, lalo pat pinapabantayan na naman siya ng mga tauhan nila gaya noon. Kailangan niyang gumawa ng paraan para hindi matuloy ang kasal. Nalalapit na rin ang engagement party nila kaya dapat ay mapaatras niya ang lalaki sa kasunduan. Ano? Ikakasal ka na naman? Hindi makapaniwalang tanong ni Serene sa kabilang linya. Nasa loob ng kwarto si Jessa, nagkukulong. Ayaw niya rin lumabas dahil ayaw niyang makausap ni isa sa pamilya nito. Nagkukulong din siya para mag-isip ng paraan. Umirap sa hangin si Jessa. Paulit-ulit? Oo, ikakasal na naman ako. I really hate my parents when they did this. Hindi pa ba sila natauhan sa nangyari sa'yo? Gosh, sinaktan ka nung walang hiyang Alex na yun. Halos mailayo na ni Jessa ang phone sa tenga dahil sa lakas ng boses ng kanyang kaibigan. Nagbuntong hininga siya. I know, and I said no. Pero talagang gusto nilang i-push to dahil sobrang laking tao raw ng lalaking yun. Pinagkakasundo nila sa akin. They even told me that this will be the last time. Ilang ulit ko na rin sinabi na ayoko. But I guess I don't have a choice. Oh my God! Halos hindi na alam ni Serene ang sasabihin. Kaya I want you to help me. Tulungan mo ko na hindi to matuloy. Nagbuntong hininga rin si Serene sa kabilang linya. Who's the guy anyway? Bakit gustong-gusto ng mga magulang mo? Napaisip siya. Nasabi na iyon ng mga magulang niya pero hindi niya maalala. It's Marco Silvina? Hindi ako sure. Natahimik si Serene sa kabilang linya. Tinignan ni Jessa kung namatay ba ang tawag pero hindi naman. Hello? Serene? You still there? What the heck? Marco Silvina? Isang malakas na sigaw ang narinig niya sa kabilang linya. Kaya muntik na niyang maibato ang cellphone. Sobrang sakit ng eardrums niya. Ano ba? Kanina ka pa sumisigaw ah? What's wrong with you? Girl, Marco Silvina talaga? Mukhang hindi ito makapaniwala. Oo, bakit? Kumunot ang noo niya nang magmura si Serene. Hindi mo ba siya kilala? He's the hottest!
sexiest, gorgeous, and richest man in the country. Goodness ka! Kung ako sa'yo, hindi na ako tatanggi. Ang swerte mo, gaga ka! Dahil sa sinabi ni Serene, naging curious siya. Hindi pa niya nakita ang mukha ng lalaking pinagkakasundo na naman sa kanya. Kaya kinagabihan noon ay sinearch niya ang lalaki sa laptop. At ganoon na lamang siya nagulat nang makita ang mukha ng lalaki. Mukha itong AI sa sobrang gwapo. At nakita niya ang info nito sa Google. Totoo ngang ito ang pinakamayaman at successful na businessman sa buong bansa. Maski sa ibang bansa ay kilala ang lalaki. Pinilig niya ang ulo habang nakatingin sa mukha ng lalaki. Kaya siguro pumayag ang mga magulang niya dahil malaking kawalan kung tatanggi. Pero kahit ganon ay ayaw niya pa rin. Kahit pa ito ang hari, hinding-hindi na siya magpapakasal pa. Sa buong gabing yon ay ang lalaki lang ang ini-stalk niya. Maski mga social media nito ay pinaghahanap niya. Sisiguraduhin niyang lahat ng impormasyon ay makukuha niya laban dito. Malaki ang ngiti ni Jessa nang makaharap niya ang mayordoma ng mansyon ni Marco Silvina. Titig na titig ito sa kanya na para bang may mali sa kanya. Pero kahit ganon ay nakangiti pa rin ito. Ikaw si Jessica Ronquillo, tama ba? Tanong nito habang hawak-hawak ang biodata niya. Ngumiti siya. Opo. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa at mabilis na tumango. Wala pa rin ang amo natin. Na-aksidente siya pero dadating din siya ngayon. Halika't samahan kita sa magiging silid mo. Salamat po. Nandito ngayon si Jessa sa mansyon ni Marco Silvina bilang isang katulong. Oo, isang katulong. Habang nag-i-scroll siya noong gabing yon, ay nalaman niyang naaksidente ito. Car accident dahil lasing at naghahanap ang mga magulang nito ng katulong para alagaan at bantayan ang lalaki. Hindi naman siya nag-alalang makilala ang mga tao roon dahil nagpapanggap ulit siya bilang pangit. Kulot na kulot ang kanyang wig at makapal ang kanyang salamin na suot. Naglagay rin siya ng fake pimples, pangmanang ang damit. Hinding-hindi talaga siya makikilala ni Numan. Walang alam ang mga magulang niya sa plano niyang ites at malaman ang tunay na ugali ng kanyang fiancé. At kapag nalaman niya ang baho nito, ay ilalabas niya sa internet para ma-turn off ang mga magulang niya at hindi na matutuloy ang kasal. Nakangiting nakatayo si Jessa sa gilid ni Manang habang nakaharap ngayon sa malaking pintuan ng mansyon. Gabi na at paparating na raw ang lalaki, kaya kailangan niyang maghanda. Huwag kang matatakot kay Marco, iha. Mabait na bata yon. Saad ni Manang. Tumango si Jessa. Opo. Gusto niyang umirap, pero hindi na lang niya ginawa, lalo pat may mga kasama rin silang mga katulong sa mansyon. Maya-maya pa, ay nakarinig sila ng ugong ng sasakyan. Sa hindi malamang dahilan, biglang kinabahan si Jessa. Pero pinapakalma niya ang sarili. Hindi naman siya kailangang kabahan dahil nagawa na niya iyon noon at magagawa niya ulit iyon. Hindi nagtagal ay dahan-dahang bumukas ang pintuan. Pumasok ang mga lalaking puro nakaitim bago niya nakita ang isang babaeng galit na galit habang kausap ang isang lalaking nakaupo sa wheelchair na tinutulak ng isang tauhan. Nakasunod din ang isa pang lalaki na tila bagot na bagot. Ano ba ang iniisip mo, Marco, ha? Driving when you're drunk? Look at you! You can't even stand! Paano na yung engagement party mo? Mukhang stress na saad ng babae. Don't worry, ma'am. I'll heal faster. Hindi naman ako nalumpo. It was just a minor injury. Malamig na sagot ng naka-wheelchair na sa tingin ni Jessa ay si Marco. Minor injury? Naka-wheelchair ka na nga.
Saad din ng ina. Magsasalita pa sana si Marco nang magtama ang tingin nilang dalawa. Mahina siyang napasinghap dahil parang may nararamdaman siyang kakaiba sa kanyang puson. May mga paro-paro sa loob nito. Unti-unti na ring lumalakas ang tibok ng kanyang puso na para bang tumatakbo siya ng ilang metro. Nabalik lang siya sa katinuan nang marinig ang boses ng mami ng lalaki. Tinatawag ito. Doon din niya napansin na tigilan ang lalaki habang nakatingin sa kanya. Taka na tuloy, nakatingin sa kanya ang lahat. Napakagatlabi si Jessa sa kaumiwas ng tingin dito. Ano yung nararamdaman niya noong magtama ang tingin nilang dalawa ni Marco? Napansin din niyang napatigil siya ng hininga. At hindi siya makapaniwalang mukha nga itong hindi tao. Kahit saglit lang niya itong natitigan, ay walang hustisya ang mga pictures nito sa internet. Mas gwapo ito sa personal. Umiling na lamang siya para mawala ang iniisip na yon. Hindi siya nandoon para maghuhumaling sa mukha ng fiancé. Ano naman kung gwapo ito? Sa tingin naman niya ay masama ang ugali nito. Patuloy na pagsermon ang natanggap ni Marco sa ina na hindi niya akalaing mami nito dahil hindi naman halata na may katandaan. Ang isang kasama nito ay kapatid ng lalaki. Manang, nasaan ang katulong nitong matigas na ulo na to? Tanong ng mami ni Marco. Muntik siyang matawa kaya napatingin sa kanya ang tatlo. Pinagdikit niya ang labi dahil medyo nahihiya pa ito. Eto siya, Manang Celeste. Si Jessica. Saad ni Manang Lilia at tumingin sa kanya. Tumikhim si Jessa sa kabahagyang yumuko. Magandang araw po sa inyo. Ako po ang naatasang mag-asikaso kay Sir Marco. Bahagya niyang tinignan si Marco, pero agad ding napaiwas ng tingin nang makitang nakatingin ito sa kanya. Lumakas ang tibok ng kanyang puso, pero hindi niya pinahalata. Bakit ba kumakabog ang puso niya? Lumiit ang tingin ng ginang. Ikaw ang katulong ni Marco? Opo. Nerd, ha? Napalingon siya sa kapatid ni Marco na nakatingin din sa kanya. Naglakad ito papalapit sa kanya na may ngisi sa labi. Isang tingin pa lang, alam niyang playboy ito. Do you know me, sweetheart? Nakangising tanong nito habang hinahawakan ang kulot niyang buhok. Nagtaka naman siya pero tinignan niya ito ng diretso sa mata. Hindi natatakot. Hindi po. Bumakas ang gulat sa mukha ng lalaki. Akmang magsasalita nang may nauna. Hindi ko alam na ganyan na pala ang type mo ngayon, Mikael. Sabay silang napalingon kay Marco. Malamig itong nakatingin kay Mikael. Come on, kuya. I'm just asking her. Nakangising sagot ng kapatid. I'm tired. I'm going to rest. Oh, iha. Please take care of him, okay? As much as we want to. Pinapaalis na kami ng isang to. Saad ng ina ni Marco habang nakatingin sa kanya. Opo, ma'am. Mabilis itong lumapit kay Mikael at hinila na ito palabas ng mansyon. Inaya pa ito ni Manang na maghapunan pero tapos na raw. Wala ring nagawa si Mikael kung hindi magpahila sa ina. Naiwang tahimik ang living room. Yung mga ibang katulong ay nagsialisan na rin para gawin ang trabaho. Napatingin ulit si Jessa at palihim na napasinghap nang magtama ang tingin nila ni Marco. Iha, sige na't alalayan mo na si Marco papunta sa kanyang silid. Memorize mo naman na kung saan yon, hindi ba? Saad ni Manang Lilia. Tumango ito. Opo. Kanina ay pinakita ng isang katulong ang iba't ibang parte ng mansyon. Hindi pa man niya kabisado ang lahat, pero alam niya kung saan ang kwarto ni Marco. Nakakamangha nga dahil mas malaki pa iyon sa mansyon nila. Nagdadalawang isip man siya, pero naglakad siya papalapit sa lalaki. Sa titig nito
ay parang nanghihina ang kanyang tuhod pero hindi pa rin niya pinahalata. Napahinga na lamang siya ng maluwag nang makarating sa likuran nito. Hinawakan niya ang handle ng wheelchair at mahina itong tinulak. Pero kinakabahan pa siya nang makitang siya lamang ang naglalakad. Akala niya ay sasama ang mga tauhan nito. Hindi pala. Tahimik sila noong makasakay sa elevator. Rinig na rinig niya ang kabog ng kanyang puso. Naguguluhan na tuloy siya kung bakit niya nararamdaman yon. First time niya itong maramdaman. Noong bumakas ang pintuan, ay tinulak niya iyon palabas. Nasa 4th floor sila ng mansyon at nasa gitnang bahagi ang kwarto ni Marco. Ito na rin mismo ang nagbukas ng pintuan nang makaharap ang kwarto. Pagpasok nila ay tinulungan niya itong makaupo sa kama. Gusto nga niya itong itulak dahil nakaramdam siya na parang kuryente noong magkadikit ang kanilang balat. Nang maiupo ito ay bahagya siyang lumayo. Nakatingin pa rin si Marco sa kanya na parang sinusundan ang bawat galaw nito. May kakaiba sa tingin ng lalaki at hindi niya alam kung ano. Sir, magpahinga na po kayo. Kung may kailangan kayo ay tumawag na lang po kayo sa baba. Dadating po agad ako. Peking ngiti na saad niya. Tumalikod siya at naglakad papalapit sa pintuan. Ni hindi na nga niya nailibot ang tingin sa paligid dahil sa kaba. Pero bakit nga ba siya kinakabahan? What are you doing here? Natigil siya sa pagpihit ng doorknob nang marinig na sabihin iyon ni Marco. Tumingin siya dito. Tumingin siya sa paligid kung may tao ba, pero sila lang ang nandoon. Kumunot ang noo niya at tinuro ang sarili. Ako, sir? Hindi sumagot si Marco at nanatiling nakatingin sa kanya. Mukhang siya nga ang kausap nito. Ayaw naman niyang sabihing may iba dahil takot siya sa multo. Baliw ba ang lalaki? Pero mukha naman itong matino. Hindi po ba nandito ako para tulungan ka? Katulong niyo po ako. Come closer. Kahit nagtataka at kinakabahan, ay lumapit siya sa lalaki. Sinenyasan pa siya nito na lalong lumapit, kaya wala siyang nagawa kung hindi mas lumapit pa rito at yumuko. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang hawakan nito ang batok niya, dahilan para magkalapit silang dalawa. Halos maglapat na ang kanilang ilong at noo. Agad siyang napahawak sa magkabila nitong balikat sa gulat. Ilang dangkal na lang ay maghahalika na silang dalawa at nagwawala ang kanyang puso. Sir? I said, what are you doing here? Sobrang lambing ng boses nito na para siyang hinihele. Katulong niyo po ako. Tumaas ang gilid ng labi ni Marco. Dahan-dahang bumaba ang tingin nito sa kanyang labi, pero agad ding bumalik sa kanyang mata. You really love this game, huh? Ano ang ibig mong sabihin? Mas lalong tumaas ang gilid ng fiancé. Alright, I'll let you do this. Only for you. Halos lumuwa na ang mata ni Jessa nang umangat ang lalaki at halikan siya nito sa noo. Humigpit ang kapit niya sa balikat ni Marco sa sobrang panghihina. Feeling niya ay sasalampak siya sa sahig. Tiningnan ulit siya nito sa mata. Go back to your room. Hindi alam ni Jessa ang mga sumunod na nangyari. Nakita na lamang niya ang sariling tumatakbo pababa ng hagdanan na para bang may multong humahabol sa kanya. Nakita siya ng mga katulong, pero hindi niya ito pinansin at mabilis na pumasok sa kanyang silid. Agad siyang sumandal sa pintuan at nanghihinang dumadaos-dos sa sahig habang nakahawak sa dibdib dahil sa panghihina. Habol ang kanyang hininga. Buti na lang talaga ay wala siyang kasama sa silid dahil baka akalain ng mga ito na nababaliw siya.
Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit niya ginawa yun? Bakit niya ako hinalikan? Sa itsura niya ngayon ay pangit siya, kaya bakit siya hinalikan ng lalaki? Imposibleng magkakagusto ito sa itsura niya. Napaka-imposible. Napapikit si Jessa ng mariin at pilit na pinapakalma ang sarili. Lumunok pa siya ng sariling laway. Hindi dapat ako magpapa-apekto sa kanya. Nandito ako dahil gusto kong matigil ang kasal namin. Hindi dapat ako magpapadala sa lalaking yun. Masama ang ugali niya, kahit sobrang gwapo. Pumikit ulit siya ng mariin dahil sa sinasabi niya. Nang kumalma na siya, ay pinili na lamang niyang ibaling sa iba ang atensyon. Dahil sa nangyari, ay nagdadalawang isip na tuloy siya kung lalapit siya kay Marco sa tuwing tinatawag siya nito o inaalagaan niya ito. Isang linggo na ang nakalipas noong maging katulong siya ni Marco at masasabi niyang wala pa naman siyang nakitang kahit anong baho nito. Ang nakikita niya ay kung paano siya tignan nito na para bang hihigupin siya ng buhay. Halos ayaw na siyang lubayan ng tingin ng lalaki. At kapag nasa malapit ang lalaki, ay lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit. Halos ayaw na nga niya itong hawakan dahil may nararamdaman talaga siyang kakaiba. Sa tingin niya ay mababaliw siya. Hindi naman naging mabigat si Marco sa trabaho niya. Hindi nga siya pinapahirapan nito. Medyo naiirita siya sa part na yon. At saka hindi naman din siya nahirapan dahil sanay na siyang magtrabaho. Kung ano-ano ba naman ang ginagawa niya kapag bored ito. Jessica, Napabaling ang tingin ni Jessica kay Marco nang tawagin siya nito. Kakalabas lang niya galing kusina para kunin ang juice nito. Habang si Marco naman ay nasa living room, nanunood ng basketball. Bakit, sir? Tanong niya nang makalapit. Ito po ang juice niyo. Inabot nito ang juice, saka tumingin sa kanya. Ininom nito iyon habang nakatitig sa kanya. Napalunok na tuloy siya sa sariling laway. Kahit ayaw niyang aminin, ay naapektuhan siya. Sobrang hot tignan ng lalaki at parang inaakit siya nito. Jessica! Napabalik siya sa ulirat nang sumigaw si Marco. Taka niya itong tinignan. Sir? I said, bring me to the garden. I need some fresh air. Agad siyang natauhan at tumalima. Gusto niyang pukpukin ang sarili dahil hindi niya namalayang tulala na pala ito. Pero bago pa niya matulak ang wheelchair ay nakita niyang napangisi ito. Hindi na lamang niya pinansin. Nang makarating siya sa mismong garden, ay nakatingin siya sa paligid. Hindi naman niya itatangging napakaganda ng mga halaman at bulaklak na nandoon. You know what? I'm getting married. Napalingon siya sa lalaki. Gulat sa sinabi nito. Sir? Hindi ko alam kung bakit sinasabi ko to. Pero ikakasal na nga ako. Kung hindi lang ako nadisgrasya, the engagement party would be today. Napakagatlabi si Jessa. Totoo ang sinabi ng lalaki. Nagulat nga siya noong malaman na na-move ang engagement party. Pero masaya dahil nagkaroon siya ng oras para gumawa ng plano. Ito na ang pagkakataon niyang magtanong at baka may makalap siyang baho nito. Siguradong magagamit niya laban sa kasal. Tumikhim ng bahagya si Jessa. Mahal mo po? It's an arranged marriage. Bakit po kayo nag-agree? Gusto niyo po ng ganun? Baka pangit po yung babae o baka killer. Nako, kung ako sa'yo, wag mo nang ituloy, sir. Natawa ng bahagya si Marco na ikinataas ng kilay niya at napailing. Nope. She's not ugly, nor a killer. I saw her on a coffee shop. She had this beautiful smile that made my day bright as the sun. When I saw her, I guess
I fell in love. That's why when I knew she's single, agad akong nag-propose sa mga magulang niya na agad naman nilang tinanggap. Inangat ni Marco ang tingin sa kanya. I was the one who proposed that arranged marriage. So yes, I guess I like it. That's why, in order for her to be mine. Dahil sa sinabi ni Marco, para siyang natuod sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya gumagalaw dahil sa gulat. Sobrang laki ng tibok ng kanyang puso na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang katawan. Para siyang binuhusan ng napakalamig na tubig. Salubong ang kanilang tingin habang umiihip ang simoy ng hangin at para bang silang dalawa lamang ang nandoon. Nakalimutan na nga yata niyang huminga. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Lalong hindi nga iyon inaasahan. Ang buong akala niya ay dahil sa business lang yon. Gusto niyang maiyak na hindi niya alam. Halo-halo ang kanyang nararamdaman. Kaba, takot, gulat, lungkot, at mga nararamdamang hindi niya mapangalanan. Nakalimutan na nga niya ang dapat itatanong sa lalaki. Nakalimutan niya ang planong ginagawa nito. Kinagabihan noon ay hindi siya makatulog dahil sa sobrang pag-iisip. Hindi na tuloy niya alam kung ipagpapatuloy niya ang plano. Akala niya sobrang sama nitong tao, pero nagkakamali siya. Sinabunutan niya ang sarili dahil sa frustration. Gusto niyang tawagan si Serene, pero alam niyang tulog na yung bruha. Ay, nababaliw na ako. Dahil sa hindi makatulog, ay napagpasyahan niyang pumunta sa kusina. Kailangan niyang uminom ng gatas para makatulog siya. Wala ng ilaw ang first floor, pero medyo maliwanag dahil pumapasok ang liwanag ng buwan. Hindi na rin siya nag-atubiling buksan ng ilaw dahil saglit lang naman ito. At noong matapos siyang uminom, ay umakyat na rin. Madilim ang koridor ng second floor kung saan ang silid niya pero nakakakita pa rin naman siya. At noong makapasok ay napabuntong hininga na lamang siya. Kailangan talagang matulog na siya. Ngunit napahinto siya nang may bulto ng taong nakatayo sa gilid ng kanyang kama. Agad na sumakop sa kanya ang kaba at takot. Sino ka? Bakit nandito ka sa kwarto ko? Gumalaw ang bulto at mabilis na naglakad papalapit sa kanya. Dahil sa takot ay napaatras siya hanggang sa napasandal siya sa pintuan. Huwag kang lumapit! Kung hindi, sisigaw ako! Ngunit hindi man lang huminto ang bulto hanggang sa tuluyan na nga itong nakalapit sa kanya. Ramdam niya ang init ng katawan at hininga nito. Akmang sisigaw siya nang may malambot na bagay ang sumakop sa kanyang labi. Halos lumuwa na ang mata niya nang ma-realize na hinalikan siya nito. Agad na nagpumigla si Jessa, ngunit hinawakan niya ang bewang niya para hindi siya makawala. Hinampas niya ang lalaki ng ilang beses at para matulak. Pero para itong bato na hindi natitinag. Halos manghina siya nang magsimulang gumalaw ang labi nito. Tumigil siya sa pagpupumiglas at napahawak sa balikat nito. Hanggang sa hindi na niya namalayang, sumasagot na siya sa halik na binibigay ng kung sino mang tao ang nasa harapan nito. Gumalaw ang kamay niya sa dingding at hinahanap ang switch. At noong maabot, ay binuksan niya ang ilaw. Mukhang nagulat ang bulto, kaya malakas siya nitong tinulak na ikinaatras nito. Habol ang hiningang napayoko si Jessa, habang hawak-hawak ang dibdib. Muntik na siyang malagutan ng hininga. Masama niyang tinignan ang taong humalik sa kanya. Ngunit laking gulat niya nang makita ang taong hindi nga inaasahang nasa harapan niya ngayon. Mas lalong nasa loob ng kwarto niya. Sir Marco? Hindi na siya makagalaw sa gulat. Si Marco ang humalik sa kanya. Nakangisi ang lalaki
Tila tuwang-tuwa pa sa kawalang hiyang ginawa sa kanya. Ano ang ginagawa mo rito? At bakit mo ako hinalikan? Nagahalo ang gulat at galit sa puso nito. Hindi siya makapaniwalang hinalikan siya ng lalaki. At nakakapaglakad ka na? Akala niya ba ay hindi pa ito nakakapaglakad? Yun ang sabi ni Marco at ni Manang kahit wala naman signs na hindi talaga ito nakakalakad. Oo, nakakapaglakad ako. All this time? You were just pretending? Hindi makapaniwalang saad ni Jessa. Natawa ito at naglakad papalapit sa kanya. Umatras si Jessa pero nakasandal pa rin pala siya sa pintuan. Huwag kang lumapit! Manyak ka! Ngunit hindi ito nakinig at kinulong ulit siya roon. Gusto niyang sumigaw pero hindi niya magawa. Parang may bumara sa lalamunan niya habang nakasalubong ang tingin nilang dalawa ni Marco. Yes, I was pretending. Nakakapaglakad naman talaga ako after the accident. But I really found out something interesting. Kaya ginawa ko yun. Napalunok si Jessa sa laway dahil para siyang hinihigop sa uri ng tingin nito. Bakit? I found out that my fiancé planned to see me. Tumibok ang puso niya sa kaba. Alam ba nito na siya iyon? Pero imposible. Nakita mo na ang fiancé mo ulit? Nasaan siya? Imposibleng nagkita sila gamit ang totoo niyang itsura. Nasa loob naman siya ng mansyon palagi. In front of me. Nakangising sagot ni Marco. Ano? Gulat niyang saad. Ano ang ibig mong sabihin? Do you think I will not recognize you, darling? Jessa Montifalco? Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Sobrang laki ng mata niya at nahigit ang kanyang hininga. How did you? When I first saw you here, in the mansion, hindi pa ako sure na ikaw yan. Pero nung hinatid mo ako sa kwarto, I already know it's you. Napaigtad si Jessa nang pumulupot ang braso nito sa bewang niya. Marco! Do you think I did not know why you're here? Gusto mong kumuha ng dahilan para hindi matuloy ang kasal nating dalawa kasi ayaw mo. Bitawan mo ako! Nilapit ni Marco ang bibig nito sa tenga niya. Too bad. You already falling for me? Habol ang hininga ni Jessa at mahigpit ang kapit sa balikat ng lalaki. Nanghihina ang tuhod niya. Kung hindi lang siya hawak-hawak ng lalaki, sasalampak talaga siya sa sahig. Ano bang pinagsasabi mo? Nilayo nito ang mukha sa tenga niya, saka nilapit ang mukha nito. Denying it, don't you? Hindi ako nahulog sa'yo, so get off me! Tumaas lalo ang gilid ng labi ni Marco. Okay, let's see. Napasinghap siya nang bigla siyang sunggaban ni Marco ng halik. Dahil nakabuka ang bibig niya sa gulat, ay naipasok ng lalaki sa loob ng bibig niya dahilan para mapadaing siya. Pilit niya itong tinulak, pero nanghihina ang kamay niya sa binibigay na intimasyon ni Marco sa kanya. Hanggang sa hindi niya namalayan, na dahan-dahan na palang pumikit ang mata niya at tumugon sa halik nito. Tumagal iyon ng 1 minuto bago humiwalay si Marco sa kanya. Sinubukan niyang habulin ang labi nito dahil bitin siya. Bitin na bitin ito. Masama ang tingin ang binigay niya sa lalaki habang habol ang kanyang hininga. Pero tumawa lamang si Marco. Tila tuwang-tuwa. Yeah, you really are not falling me. Pang-aasar nito. Mas lalong nagsalubong ang kilay niya at mabilis na hinila ang batok ng lalaki. Naglapat muli ang kanilang mga labi at natuod ang lalaki sa gulat. Ngunit maya-maya pa ay tumugon din ito. Hindi alam ni Jessa pero gustong-gusto niya ang pakiramdam habang naghahalikan silang dalawa ni Marco.
Ngayon lang siya nakaramdam ng feeling na hinahalili siya. Marami na siyang nahalikan noon, pero kakaiba ang epekto ng halik na binibigay ni Marco. Naging agresibo ang halik nilang dalawa at dahan-dahan silang tinutupok ng init na sila lang ang nakakaramdam. Hanggang sa gabing yon ay pinapainit nila ang kama. Sabik na sabik sa isa't isa. Dahil sa nangyari, ay hindi makapaniwalang hinayaan ni Jessa na magkaroon sila ng engagement party. Hindi na rin siya nagtatrabaho sa mansyon ng lalaki dahil nahuli na ang pagpapanggap nito. Gulat nga siya nang biglang bumisita si Marco sa mansyon nila na para bang nililigawan ito. Pagkatapos nga ng gabing pinagsaluhan nila, ay hindi na iyon nawala pa sa kanyang isipan. Sa tuwing pumupunta si Marco sa kanila, sobrang excited niya, gusto man niyang itanggi, pero iyon ang nararamdaman niya. Hanggang sa namalayan na lang niya, nahulog na siya sa lalaki. May mga araw na inaaya siya nitong makipag-date. Siyempre, pumayag siya. Tuwang-tuwa nga ang mga magulang nila dahil doon. Hanggang sa dumating ang araw na naging boyfriend niya ang kanyang fiancé. Weird man, pero ayun nga. Sobrang sweet at mapagmahal ni Marco kay Jessa. Sa tingin nga niya ay hindi niya kakayanin kapag mawala si Marco sa tabi nito. Ngayon lamang siya nakaramdam ng ganoon sa isang lalaki. Nagkaroon man siya ng boyfriend noon, mga flings, pero parang laro-laro lang naman iyon. Pero ngayon, para siyang lulutang sa saya. Ikakasal na rin sila sa susunod na taon. Ayaw niya munang madaliin na agad din namang naintindihan ni Marco. Ayaw pa sanang pumayag ng mga magulang niya. Pero yun nga, wala ring nagawa ang dalawa. Alapat desisyon din ni Marco. Akala ni Jessa na walang sisira sa kanilang dalawa. Nang sa hindi inaasahan, dumating ang ex ni Marco. Isang modelo sa ibang bansa. Filipina ito at sobrang sexy. Akala ni Jessa na wala siyang dapat ikaselos at ikabahala dahil siya ang mahal ni Marco at ikakasal na rin sila. Isa pa ay mukhang wala rin namang nararamdaman ang kanyang fiancé. Pero nagkakamali ito. Palagi itong sumusulpot sa tabi nilang dalawa ni Marco at kitang-kita niya kung paano ito tignan ng babae. Alam na alam niya ang tingin na yon at naiinis ito. Ramdam na ramdam din niya ang talim ng tingin nito kapag binibigyan siya ng atensyon ni Marco. Sinamaan din niya ito ng tingin. Hindi siya nagpapatalo. May araw pa ngang binantaan siya nito at sinabing hihiwalayan niya raw si Marco dahil ito ang gusto ng lalaki. Dahil sa sobrang ay sinugod niya ito at sinabunutan. Nagsabunutan sila sa garden ng mansyon ni Marco. Kung hindi lang dumating si Marco, ay hindi sila matigil. Siya ang nauna! Malakas na sigaw ni Daphne, ang ex ni Marco. Nakaturo ito sa kanya. Ano? Aba! Ikaw na malandi ka? Akmang susugurin niya ulit ito nang hinigit siya sa baywang ni Marco at niyakap ng mahigpit. Is that true, darling? Tanong ni Marco. Oo, sinabunutan ko. Pero dahil binantaan niya ako, nalayuan ka. Gusto ka pa niya, Marco. And I will not let that bitch take you. Nagsalubong lalo ang kilay ni Marco at tumingin kay Daphne na nagmamakaawang nakatingin sa lalaki. Wala kang karapatang bantaan ang fiancé ko, Daphne. You will not hurt her again or even come near us. She's the one I love. So fucking get out of my mansion. Huwag na huwag ka nang bumalik dito. Gulat na bumalatay sa mukha ni Daphne. What? No! Please! Don't do this to me! Guards! Agad na hinawakan ng mga tauhan ni Marco ang babae at hinila palabas ng mansyon. Agad na nakaramdam ng gaan si Jessa. Sa tingin niya ay nababaliw na ang babae. Hinarap siya ng lalaki. Saka hinawakan ang magkabilang pisngi nito. I'm sorry about that. I will not let that happen again. I love you.
Napapikit siya at napangiti nang halikan siya ng lalaki sa noo. Naniniwala siya rito. Alam niyang hindi siya lolokohin ni Marco. Ngunit doon si Jessa nagkakamali. Dahil dumating ang isang araw na hindi niya inaasahang mangyari. Nakangiti niyang binuksan ang pintuan papunta sa backyard. Binisita niya si Marco at nalamang nasa pool area ito. Hindi siya nagsabi na pupunta siya dahil gusto niya itong sorpresahin. Pero siya yata ang nasurpresa dahil imbes na si Marco lang ang makikita niya sa gilid ng pool, ay nakita niya itong may kasama. Hindi lang basta-basta kasama, kung hindi, ang walang hiyang ex ni Marco. Hindi niya naririnig ang mga pinag-uusapan ng mga ito, pero ramdam niya ang inis at galit. Nakatalikod si Marco sa kanya, kaya hindi rin niya alam kung ano ang reaksyon ng lalaki. Akmang tatawagin niya ito, nang biglang tumingkayad si Daphne at hinalikan ang lalaki. Para siyang binuhusan ng napakalamig na tubig sa nakita. Natuod siya sa kinatatayuan, namuo ang luha. Nabitawan niya ang paper bag na hawak, dahilan para gumawa ito ng tunog. Mabilis na itinulak ni Marco si Daphne. Akmang lilingon na ito sa kanya nang mabilis siyang tumalikod at tumakbo papalabas ng mansyon. Narinig niya ang sunod-sunod na mura at pagsisigaw ni Marco sa pangalan niya. Hindi siya huminto hanggang sa makasakay siya sa kanyang kotse. Mabilis niya itong pinaharurot palabas ng gate. Habang nagdadrive siya, ay umiiyak siya sa sobrang sakit. Hindi niya akalaing hahayaan ni Marco na halikan ito ng walang hiyang babae at hindi mo lang tinulak agad. Parang hiniwa ang kanyang puso sa sobrang sakit. Dahil sa panlalabo ng kanyang mata, dahil sa mga luha, ay hindi niya napansing may taong dumaan. Sa gulat at pagkataranta, ay niliko niya ang kotse. Napasigaw na lang siya nang sasalpok ang kotse niya sa isang poste. Napasigaw na lamang siya nang maramdaman ang pagsakit ng katawan, hanggang sa nawalan siya ng malay. Isang malamyos na musika at puno ng bulungan ang narinig ni Jessa mula sa first floor ng kanyang mansyon. Nasa second floor siya at wala pang balak na bumaba. Nasa loob siya ng kanyang kwarto at nakaharap sa salamin. Tapos na siyang inayusan kaya siya na lang ang nandoon sa loob. Ngayong araw ay ang kanyang kaarawan. Kagagaling lang niya sa States at hindi na rin pumayag ang mga magulang niya na hindi siya magkakaroon ng party. Hindi na rin siya nakipagtalo pa dahil gusto rin naman nito. Ngayon ay handa na siyang makita ng mga taong nanakit sa kanya noon at bumalik siya para ipamukha sa lahat kung sino ang inaapi nila noon. Napatingin si Jessa sa pintuan nang may kumatok. Hindi naman nagtagal ay bumukas ito. Bumungad sa kanya ang kanyang kaibigan na si Leandro. Nakilala niya ito sa States at isang Pilipino. "Wow, you look stunning." Manghang saad nito. Umirap siya saka tumayo. "Are you falling for me, Lian?" Agad itong napangiwi at mukhang nandidiri ito. "Huwag kang filingera. Pinuri lang kita pero hindi ako kumakain ng tahong." Natawa agad siya dahil alam naman niya iyon. Bakla si Leandro, kaya imposibleng ma-fall ito sa kanya. Ang hanap nito ay ang masarap na fafa. Pero kahit bakla ito, di ito nagdadamit pang babae. Kaya halos lahat ng babaeng nadadaanan nila ay napapalingon dito. Sobrang gwapo ba naman? Kaso nga lang, bakla. Hindi nagtagal ay inaya na siya ni Leandro na bumaba na agad naman niyang ikinatango. Hawak-hawak niya ngayon ang braso ng kaibigan habang naglalakad sila patungo sa hagdanan. "Let's give out attention to the celebrant tonight. My daughter, Jessa Montifalco, and her escort, Leandro San Jose." Malakas na anunsyo ni Mami. Hindi maiwasang matawa ng mahinan ni Jessa nang makitang napairap si Leandro. Ayaw talaga nitong tinatawag ng buong pangalan niya.
Lian lang ang gusto nito. Dahan-dahan silang naglakad pababa. Nakatingin si Jessa sa mga taong nakatingala sa kanila at may ngiti sa labi. Halos lahat ay mga kilalang tao sa Pilipinas ay nandito. Kilala siya ng mga ito, ang tunay niyang itsura. Hindi gaya noon na kung sino man ang makaharap niya ay hindi talaga siya makikilala. Noong tuluyan silang makababa, ay sandali siyang binigyan ng mensahe ng mga magulang at siya rin ay nagbigay ng mensahe sa lahat. Nang matapos, ay marami na ang lumalapit sa kanya para kausapin at kamustahin ito. Halos kilala niya ang mga ito at masaya naman siyang nakikipagkwentuhan. Hanggang sa napabuga siya ng hangin nang makatakas sa mga taong gusto pa siyang kausapin. Hindi niya kinaya dahil feeling niya mauubos lang ang energy niya. Alam naman kasi niya na iba ang rason kung bakit siya kinakausap ng mga ito. At nawala rin si Leandro. Mukhang nakahanap ng papa na sinasabi nito. May dumaan na waiter na nagdadala ng wine ay agad siyang kumuha ng isa. Sumimsim siya habang nililibot ang tingin sa paligid. Patuloy pa rin ang kasiyahan at nag-uusap ang mga ito. May nahagip ang kanyang mata. Isang lalaki sa hindi kalayuan sa kanya. Agad siyang natuod sa kinatatayuan niya at malalaki ang mata habang nakatingin dito. Bumilis ang kabog ng puso niya. Nakatingin din ito sa kanya at mukhang walang balak na umiwas. Madilim din ang mukha nito. Mabilis niyang nilapag ang hawak-hawak sa lamesang may pagkain at natatarantang tumalikod. Mabilis siyang naglakad papalayo roon. Takot na maabutan ng lalaki. Bakit ito nandito? Alam naman niyang iniimbita ng mga magulang ang mga kaibigan at ang malalaking tao sa Pilipinas. Ngunit hindi niya inaasahan, pati rin ang lalaking yon ay pupunta. Kailangan niyang makalayo sa lalaki. Akala ni Jessa ay tuluyan siyang nakatakas sa lalaking hindi pa siya handang harapin. Pumasok siya sa loob ng kanyang kwarto at hingal na tumungo sa beranda. Ngunit laking gulat niya nang bumukas ang kanyang kwarto at pabagsak itong isinara. Agad siyang nilikob ng kaba. Dahan-dahan na lumingon si Jessa sa taong yon nang hindi ito magsalita pagkalipas ng ilang segundo. Pagkaharap niya ay nagulat siya nang makita ang lalaking tinatakasan niya. Inaasahan niya ito pero hindi pa rin niya maiwasang magulat. Ano ang ginagawa mo rito? Nanginginig ang boses na tanong niya kay Marco. Malamig ang tingin nito sa kanya, pero nagbibigay pa rin iyon ng kuryente sa buong katawan nito. Napalunok siya. You came back. Mukha ba akong hindi totoo? Sinubukan niyang magbiro dahil sobrang bigat ng atmosphere ng kwarto. At kahit sobrang lamig ng aircon, pinagpapawisan siya. I thought you were dead. Mapait na ngumiti si Marco. Am I dreaming again? Napalunok ulit si Jessa. Nakita niya ang sakit sa mukha ni Marco. Mukhang hindi pa ito nakamove on sa nangyari sa kanya noon. 2 taon. 2 taon na ang nakalipas noong nakita niyang hinalikan ito ni Daphne. At yung aksidenteng nangyari sa kanya. Alam niyang hindi iyon sinasadya ni Marco, lalo pat narinig niya ito noong nasa hospital siya. Na nagulat ito sa ginawa ni Daphne at hindi agad na itulak. Naintindihan niya pero pinili niyang hindi imulat ang mata para makausap ito. Noong wala si Marco ay nalaman niyang nabali ang paa niya, dahilan para hindi siya makalakad. Sobrang nasaktan siya noon at ayaw niyang makitang ganoon siya sa harapan ni Marco. Kaya napagpasyahan niyang pumunta sa ibang bansa para ayusin ang paa nito. Pinalabas din ng pamilya niya na patay na siya. Alam niyang masasaktan niya si Marco pero pinili niya pa rin. At pagkalipas nga ng 2 taon ay nakakalakad siyang muli. Ngunit wala siyang mukhang maihaharap kay Marco
pero mapaglaro ang tadhana. Kahit hindi pa siya handa, ay nasa harapan na niya ang lalaking mahal. Marco, puno ng guilt ang nararamdaman ni Jessa ngayon. Idagdag niya pang nangungulila siya sa lalaki. Alam niyang mali ang kanyang ginawa, kaya hindi pa siya handang harapin ito. Natawa ito, ngunit bakas ang sakit. Yeah, right. This is just a dream. Imposibleng nasa harapan kita ngayon at buhay. Napakagat sa labi si Jessa at isa-isang tumulo ang luhang kanina niya pa pinipigilan. Hindi na niya napigilan sa gustong gawin kanina noong nakita niya ang lalaki. Mabilis siyang naglakad papalapit kay Marco na naging takbo. Ayaw na niyang malayo pa rito. Nang makalapit, ay agad niyang pinulupot ang braso sa leeg nito at sinunggaban ng halik. Ramdam niyang natigilan ang lalaki dahil sa ginawa niya. Hindi naman nagtagal ang halik na iyon at lumayo ito. Puno ng luha ang kanyang mata nang tignan niya ito. Puno ng pagkalito, takot at hindi makapaniwala ang mata ng lalaki. Now, tell me, is this a dream? Halos wala nang lumabas na boses sa bibig nito. Nanlaki ang mata nito nang ma-realize na totoo ang lahat ng nangyayari. Agad tumulo ang luha sa mata ng lalaki. Dahan-dahan nitong inangat ang kamay para damhin siya. Napapikit na lamang si Jessa. Namimiss niya ang init ng balat ng lalaking mahal nito. You're real. You're alive. Ngumiti ito. Yes, darling. I'm alive. Hindi na natapos ang sasabihin niya nang sunggaban siya ng halik ni Marco. Mas lalong tumulo ang kanilang mga luha. Pumikit si Jessa at tinugon ang halik. Ang halik na kanilang pinagsaluhan ay puno ng sabik, pangungulila at pagmamahal. At ayaw na nilang huminto. Dahil kapag ginawa nila iyon, ay mawawala sila. Noong matapos ang halik na yon, ay kapwa sila hingal sa halik at sa pag-iyak. Maraming katanungan si Marco sa kanya habang yakap-yakap siya. Ayaw nang bumitaw. Agad din naman niyang sinagot nang hindi nagsisinungaling. I'm sorry if I left you and made you believe that I was dead. I'm sorry. Nakaupo silang dalawa sa kama niya ngayon habang magkayakapan. Ayaw nang bumitaw. Miss na miss nila ang isa't isa. 2 taon silang magkahiwalay. You know, I lost my life when I heard you were dead. Hindi ako naniniwala dahil imposible. You can't be dead. You can't live. But when your parents told me about it, I don't know what to do anymore. Muntik ko nang kunin ang buhay ko kasi ayaw kong mabuhay nang wala ka. Ilang ulit yun nangyari pero mukhang ayaw ako payagan ng tadhana. Napayuko siya at mas lalong nakaramdam ng guilt. Kung siguro namatay ang lalaki dahil sa kanya, ay hinding-hindi niya mapapatawad ang sarili. Siguro, magpapakamatay din siya kung nangyari yon. I'm sorry. Inangat nito ang panga niya, kaya nagtama ang kanilang tingin. Malambing na ngumiti si Marco. But now, I understand why. You've been through too much. So please, darling, kapag may nangyari sa'yo at pupunta ka kung saan, sabihin mo sa akin, I'm your future husband. Tutulungan kita sa mga problema mo. I'm here with you and everything. Nagsimulang tumulo ulit ang luha ni Jessa, saka tumanggi. Agad ding naglapat ulit ang kanilang mga labi, hanggang sa namalayan na lamang nila ang mga sariling nasa ibabaw na ng kama. Tinatanggal ang pangungulila sa isa't isa. Nawala na sa isipan ni Jessa ang mga bisita niya sa baba at wala na rin naman siyang pakialam. Ang mas importante ay nakasama niya ang lalaking mahal nito at mawawala itong pangungulilang nararamdaman niya. Simula ng gabing yon ay naging okay silang dalawa ni Marco.
Halos 1 linggo nga silang dalawa ng lalaki sa kwarto niya. Binabawi nila ang mga taong magkahiwalay sila. Napapangiwi na nga ang mga magulang niya dahil masyado na silang magkadikit, lalo na si Marco. Hanggang sa isang araw, ay pinili niyang umalis sa bahay para makabanding si Serene. Kasama na rin si Leandro. Miss na niya ang babaita eh. Sa mall nga sila nagkita at nagbanding. Ngunit ang hindi inasahan ay nakita nila ang bruhang Daphne. Nasa Pilipinas pala ito. Hindi na sana niya papansinin nang humarang ito sa dinadaanan nila. Kaya napataas ang kilay ng dalawa niyang kaibigan. Akala niya ay magsusori ito sa kanya, pero hindi. Sinabihan siya nito na lumayo kay Marco kasi ito raw ang girlfriend ng lalaki. Pero alam niya ang totoo. Hoy, babaitang ilusyonadang filingera! Walang sayo, girl! Di ka girlfriend ni Marco! Mataray na saad ni Lian. Mahiya ka naman, te! Napakadesperada ng atake mo! Nakakadiri! Nandidiring saad ni Serene. Nalukot ang mukha ni Daphne. Manahimik kayo! Di kayo ang kausap ko! Natawa ng bahagya si Jessa, kaya napatingin ng tatlo sa kanya. Ngumisi kay Daphne. Tama nga sila. Napakadesperada mo para sabihin boyfriend mo si Marco at nakakadiri. Babae ka, Daphne. Dapat ay may delikadesa ka. Kaya umalis ka sa harapan ko ngayon. Dahil kapag hindi ako nakapagpigil, ingungod-ngod ko yung mahaba mong nguso sa tiles. Ayaw mo naman sigurong mapahiya, di ba? Kang model. At huwag na huwag mong lalapitan ulit ang fiancé ko. Kung hindi, mawawala sa'yo yung mahal mong career. Dahil sa sinabi niya, ay nagpupuyo sa galit na umalis si Daphne. Malakas na tumawa ang dalawang kaibigan. Proud na proud sa kanya. Hindi niya hahayaang may sisira sa kanila ulit, magkamatayan man. You may now kiss the bride! Malakas na anunsyo ni Father. Malakas na naghiyawan ang lahat at inaasaran silang dalawa. Natawa si Jessa sa kahumarap kay Marco na nakangiting nakatingin sa kanya. Napakagat pa siya sa labi nang makitang sobrang gwapo nito. Marahan siyang hinapit ni Marco, papalapit hanggang sa magdikit ang kanilang katawan. Titig na titig sila sa isa't isa na para bang sila lang ang nandoon. Sa wakas ay kasal na silang dalawa. Sa lahat ng nangyari at sakit na pinagdaanan nila ay sa altar pala talaga sila hahantong. Akala ni Jessa na hindi na siya makakahanap ng lalaking mamahalin, lalo pat na natili siya sa arranged marriage. Ngunit talagang gusto ng tadhanang magmahal ito. Noong una ay dapat hahanapan lang niya ng butas at baho si Marco para hindi matuloy ang kasal. Hindi niya akalaing mapupunta sa ganon. At sobrang saya niya dahil sa wakas, nagmamahal siya ng tao at gusto niya itong makasama habang buhay. Just kiss already! Gutom na kami rito! Sigaw ni Lian. Ikaw lang, bruha! Saad naman ni Serene. Natawa tuloy ang lahat ng bisita. Maski silang dalawa ay natawa dahil sa kakulitan ng mga kaibigan niya. Nagkatinginan ulit silang dalawa ni Marco. Puno iyon ng pagmamahal. You're the most beautiful woman I had laid my eyes on. Hinding-hindi kita papakawalan, darling. I love you. I love you, hubby. Sa harapan ng altar ng Diyos at sa maraming tao, nagtagpo ang kanilang labi at puno iyon ng pagmamahal. Napuno ng sigawan sa tuwa at palakpakan ang buong simbahan. Ang buhay ay walang kasiguraduhan, kaya gawin ang dapat at tama, lalo na ang kagustuhan. Maging mabuti sa ibang tao at maging masaya. Dahil pagkatapos ng ulan ay may bahaghari na nagtuturo sa atin
Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatiko, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Lindy of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamanya, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Nida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan, Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Pereira of Concepcion, Cavite, Elsa Opiane, Presbyteros Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean the Best of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizar Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe,
Rosalinda, Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Forteza of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Ellie Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Kabantak, Filipina,
Eileen Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official,